The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. More power, Brad Jeff. Good morning. Mabuhay ka. Good morning, Brad Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Kay, Pastor. Ate Dina Aquino. Good morning, Ate Dina. At ito na, inaabangan din ni Manong Tusalmasan at ni Ma'am Violet Losada. Go ahead, Brad. Ito na muna ang ating sulat. Kung maaari lang, babasahin na ni Chacha. And I hope ang Yes. kanyang pagbasa po, mga kapatid, ay hindi po sukdulan ng lungkot. Hindi ka sure dyan. Okay? Dahil alam ko namang aral-aral ka sa ninang mo. Maalaala Ikaw mo kaya talaga ang eh. datingan, ha? Eto na. Okay, baka naman sobrang lungkot niyan. Hindi naman... Gusto ko talagang madama nyo ang bawat letra okay. ng sulat. Sige, lahat na ng letra, lahat na ng sulat, ang tono mo ay para bagang napakalungkot. Parang namatayan lahat, ano? Sige, go ahead. Ito na. Mm-mm. Pastor Jeff, sa mga kapatid po nating nakatutok, narito po ang sulat, galing po kay Karen, na isa po nating tagapakinig. Sabi niya dito, Pastor Jeff, isa akong freelancer photographer at events coordinator. On-call ng client ang aking trabaho. Racket dito, racket doon, pero madalas akong nasa bahay lang kapag umaga. Kaya napapanood ko sa 1PH sina Manong Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. By choice, hindi na ako naghanap ng regular na 8 oras na trabaho. Dahil sa tingin ko, mas marami akong magagawang trabaho sa isang araw. Kaya mas malaki ang sweldo. Pero kung ikukumpara sa mga kaibigan at batchmate ko sa high school at kasabayan ko sa kolehiyo, nakikita ko na mas nakaluluwag-luwag sila kaysa sa akin. Naikukumpara ko tuloy ang aking sarili sa kanila. Madalas akong pagod at kulang sa tulog dahil sa dami ng deadlines, pero hindi pa rin lumalaki ang aking ipon. Hindi sapat para sa maayos na bakasyon. Subalit pag nakikita ko ang mga post ng mga kaibigan ko sa social media, madalas silang nasa ibang bansa, kumakain sa mga mamahaling restaurant, may bago ng kotse at ang iba nakapundar na ng unit sa condominium. Nalulungkot akong isipin na sa edad kong 39 years old, ako ay single. Nakikitira pa rin sa mga magulang at hindi man lang makapag-ambag ng malaki para sa ilaw, kuryente at maging sa grocery sa bahay. Parang wala pa rin akong nararating sa buhay. Kahit anong pagod ko sa kakatrabaho, parang hindi ko matsambahan ng swerte. Hindi pa rin umaangat ang aking buhay kagaya ng sa iba. Gusto ko ring umunlad ang aking buhay. Tingin ko ay yun ang makakapagpasaya sa akin. Pero paano po ba ako makakasabay sa tagumpay ng iba? Anong say mo, Brad? Yan nga po ang liham galing po sa ating letter sender na si Karen. The pressure of social media, Pastor Jeff. Alam mo, maraming ganito ang pakiramdam. Kaya hindi na tumitigil sa pagtatrabaho kasi nakikita nila yung kanilang mga kaibigan, kaklase noon, magaganda na yung buhay sa social media. So gusto nila parang i-align yung buhay nila sa buhay ng mga napapanood at nakikita nila online. Anong say mo, Brad, dito po sa problema nitong ating letter sender, 39 years old na si Karen? Nako, Ate Karen, alam mo, una, pasalamat ako sa katapatan mo sa pagbabahagi ng iyong nararamdaman. Marami makaka-relate sa'yo dyan, lalo na sa mga panahon na yon. Ngayon pala, rather, yung tinatawag nating comparison trap sa social media. Okay? Bakit si Chacha nasa abroad, nasa beach? Ako nandito sa bahay. Huwag niyo na pong i-follow si Chacha. Naku, magkakaroon kayo ng comparison trap. Joke lang, okay? Gusto kong bigyan ka ng ilang payo lang, Ate Karen. Hindi lang practical, kundi pati na rin yung spiritual na hopefully makatulong sa'yo. Unang-una, Ate Karen, very obvious. Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Alam ko, patibong yan, pero isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ng, saya sa buhay, gana sa buhay, ay pag hinambing natin yung meron, yung iba na wala tayo. And we fail to enjoy kung ano naman yung meron tayo. Yun po yung nangyayari. Kasi ini-enjoy mo, masyado mo kinukumpare, nakalimutan mo na you yourself is blessed. Tandaan po natin ang social media, yung mga reels and all, ng mga buhay ng tao. Yung iba dyan, hindi rin naman totoong kwento ng kabuuan ng buhay nila.
So baka naiinggit tayo sa isang tao na panlabas lang pala. So lugi naman tayo, okay? So yun yung una. Ano ba talaga ibig sabihin sa'yo ng tagumpay? Pag sinabi mo, Ate Karen, na ba't hindi pa ako nagtatagumpay? Kanya-kanya kasi tayong definition ng tagumpay. Si Mother Teresa, nineglect ang sarili sa mga karangyaan ng mundo at nag-alaga ng mga bata na mamamatay na with all diseases. And yet si Mother Teresa, na-feel niya na siya masaya, siya successful. So, ano po ba yung definition mo ng success para sa iyong sarili? Kailangan define yan kasi kung hindi, baka habol ka ng habol, you have all the gadgets in the world, hindi ka pa rin successful sa iyong pananaw. Pangalawa, hanapin ang sarili mong direksyon at purpose sa iyo ni Lord. Mukhang hardworking ka naman, Ate Karen, eh. Nakita ko sa iyo, talagang madiskarte ka and all. So, hindi sa kulang ang effort mo, baka kulang ka lang sa focus. Baka masyadong sabog yung mga racket mo, hindi ka makapag-focus kung ano talaga yung magaling ka, at people will look for you dahil do sa talent mo na yon. So, again, nakaka-tempt minsan, Ate Karen, yung meron kang side hustle dito, may side hustle dito, and you become parang jack of all trades, master of none. Wala ka na master. So, ang mga practical steps dyan, mag-set ka ng clear na goal. Magkaroon ka ng financial plan. At pagyabungin mo, i-encourage mo, pagalingan mo kung ano yung feeling mo, yun talaga yung talent mo. Okay? Then, tukuyin mo rin yung tunay na magpapaligaya sa'yo. Tama ka, gusto mong umunlad at walang masama doon. Pero ang tanong, talaga bang pera at karangyaan sa pamumuhay ang magpapaligaya sa'yo? Baka kasi, Ate Karen, you're setting yourself up for disappointment. Baka kung marami ka ng pera, bigla malungkot ka pa rin. Bakit akala ko sasaya ko? Kasi Ate Karen, kung pera ang solusyon sa kaligayahan ng lahat, sana walang mayamang problemado. Sana walang mayamang mga divorce ngayon at nag-give up sa kanilang mga marriage at relationship. Sana walang mayamang naka-rehab ngayon sa mga kung anong classic addiction. Okay? Kaya sabi sa Bible, seek first the kingdom of God. And lastly, Ate Karen, itong final encouragement ko sa iyo, hindi ka failure. Maaring nasa different journey ka lang from your peers and friends. Ang mahalaga, gawin mo ang best na binigay sa iyo ni Lord. Gawin mo yung best mo. Bigay mo yung galing mo. Because I believe the Lord has gifted you. At ikaw ay mag-glorify si Lord, ikaw ay magiging successful. Mag-set ka ng malinaw na goal. Seek mo si Lord. At sa dulo ng araw, hindi ang paghabol sa yaman ng iba ang magbibigay ng tunay na kaligayahan sa iyo, kundi, number one, nagbibigay ba ako ng luwalhati sa Diyos? Pangalawa, nabe-bless ba yung mga tao sa paligid ko? At pangatlo, talaga bang masaya ko? Kaya eto na ang verse ko sa iyo, Ate Karen. At hindi lang para sa iyo to, para sa ating lahat to. Mga Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Amen. Para din niya sa mga kinakausap ni Ted na mga tulog pa sa ngayon at mamaya pa ang gising, wag daw po tayo magmukhang pera, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos dahil sabi niya, hindi kita pababayaan kailanman. Ate Karen, yan lang ang payo ko sa iyo. Sana nakatulong sa iyo. Pagdasal kita. Panginoon, ang problema ni Karen ay hindi kakaiba sa aming lahat, including myself. Madali kami mag-fall into this worldly trap na laging may bago, may mas mabilis, may mas makintab, may mas malaki, may mas makinang, mas makakatipid sa ganito and all. Lord, the world will continually offer us a lot of things. Kaya nga, Lord, ang dami namin mga pinapalitang gamit na kahit pwede pa. But Lord, help us to have contentment. Help us to focus on you, Christ. In Jesus' name, tulungan mo si Ate Karen, malabanan ang laban nito at magtatagumpay siya sa iyong tulong. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, we pray. Alagaan niyo po lagi si Brad, lalo na po ang kanyang kalusugan. Bless his mission. Na sana nga po ay magpatuloy sa paghatid po ng magandang aral at magandang balita sa aming programa. Lord, alagaan niyo po siya at ang kanyang mga kasamahan sa kanila pong pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you more, Brad Jeff. Nako, ang ganda. Oo, ang sakit sa kalooban dahil totoo. Pero, Brad Jeff, tama ka. Napakagandang paalaala sa ating lahat. Ayoko na. Wala na ako masabi, Brad Ted. ayoko Kasi na. ako guilty man dyan
sa ibang anggulo ng buhay ko at ibang level ng Amen. buhay ko, lahat tayo may tendency kung di tayo maging cautious. Oo, yung ating contentment level, di ba? Yung satisfaction, napaka-importante dyan sa iyong binigay ngayon na aral sa ating lahat. Maganda rin siguro maipaya mo, Brad, doon sa mga ganyan na na kinukumpara. Siguro magpatay muna kayo ng inyong mga social media. Perfect, Kung pwede. tama. Correct. Mag-detox Tama. kayo. Social media detox, ika nga. Dami na nade-depress dahil dyan, yung kakakumpara mo sa buhay mo sa mga nakikita mo online. Tsaka Tama. ako, ginagalang ko naman, kanya-kanya ho naman tayo, di ba, na hilig o yan ang enjoyment mo. Ito nga, yung teknolohiya, Brad, di ba? I mean, to keep connected, no? With our loved ones. minsan, ako, iniisip ko lang, sa akin naman, bato-bato lang ito. Ano, ano yung purpose mo? Di ba, pare pangalandakan mo na may bago kang bagay o na, alam mo yun, medyo, I mean, with all due respect, lagi ko iniisip yun, what's the purpose? Ano ang purpose? Di ba? Yes. What's the point? What is right? the point? What's the point, di ba? Kaya nga, well, sabi ko, kanya-kanya po ito, kanya-kanyang diskarte, kaya better din, minsan mas tahimik ang buhay mo kung wala ka niyan. Walang social media, walang problema. Try nyo po, subukan nyo. Subukan nyo lang po. Now, idaan nyo po ang lahat sa telegrama, May o ganon. kaya sulat, sa koreo. Ganda din yung sinabi ni Brad, yung success. Kung ano ang kahulugan ng success para sa'yo. Kasi yung sa iba kasi, ngayon parang pag yung laman ng bank account mo malaki, successful ka. Pag may bahay ka, may Material na magandang bagay, kotse. material na Yun ang bagay. tingin nila. Pero hindi nila naiisip yung pagkakaroon ng kumpletong pamilya na lahat kayo malusog. Yan, success yan. Di ba, Pastor? Mhm. Opo. Contentment. Contentment Alam mo, talaga is the key. Okay? Tsa, and then, abangan nila bukas kasi magka-connect. Yung bukas, yung sinasabi ni Brad Ted, ang medyo bibigyan natin ng advice yung mga taong sabihin na natin walang haba sa pagpo-post at maaring may intensyon. So, bibigyan ko naman ng advice yung mga tao na paano ba magkaroon ng wisdom in posting sa social media. Ba? Abangan nyo yan bukas. Ayan. Ganda. Oo. Intensyong manakit. Intensyong manginggit. Yeah. Alin ba dyan? Oo. At saka ano ho din, Intensyong kumita. Kasi minsan din nadadala ka nung sabihin mo ng inggit kapag nakikita mo, paano nga kung galing sa masama yung nakikita mo? Correct. Amen. Hindi ba? Oo. Nainggit ka pa ba? Hahaba Pag galing tayo sa dito. masama? Oo. Kasi parang kasama mo sila, kasama mo sa sesyon. Di ba? Bukas na lang natin pag-usapan yan. Nakita yung relong Richard Mille. Richard Mille. Nakita Oo. niya, uy pare, Oo. di ba? Sandali lang. Di alam mo na. Nakita yung Hermes na bag during doon sa hearing. Oo, di ba? Ang ganda ng bag nito. Oo, di ba? Alam mo yun, mga ganong usapin. Hahaba tayo dito eh. baka Kayo di tayo talaga matapos. Saan mo naman dadalhin tong usapan dito eh? Bukas, abangan natin yung ipipreach ni Pastor, yung ihahatid Sige, niya sa ating okay. magandang balita. Maraming salamat, Okay. Pastor Jeff. Tinatapos mo kaagad si Brad. Hindi May gusto pa sabihin. Namamadali Wala pa. ka eh. Hindi, hindi. Oo, ang dami nga nag-comment dito. Ang Okay. dami nga doon nakaka-relate doon sa letter Sige. sender. Okay, Oh, Brad. Pastor Salamat na Jeff, marami, Brad. Thank you. Maraming salamat, Ted. Yes, I'm sure marami nakaka-relate. So bukas po, tunghayan natin bukas yung advice naman sa kabilang partido. Yung namang baka post ng post. Ano ba intention natin? So, Daddy Bert Marquez, thank you so much for tuning in. And of course, Junjun and Trina Galang. Ayan, thank you for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you and serving the people, Brad Jeff Eliscopides.